pulburon na di umano ay kinasangkutan nitong si Lisa Araneta Marcos, ito ay kabilang dun sa Single Convention on Narcotics Drug na 1961 as amended by 1972 Protocol. Diba? Amending the Single Convention on Narcotics Drug 1961. Ano ba itong pulburon na tinutukoy na bansagan na lang natin na white powdery substance? Itong Charlie. Yung Charlie na ito yung kabilang dun sa listahan ng nakalagay doon sa Schedule 1 na tinatawag. Ngayon, ito, kapag ito ay nahulihan, na merong nahuli o merong lumabag sa pag-distribute, pag-administer nitong kahalintulad na prohibited substance na ito, dito sa Pilipinas ay mayroong paglabag doon sa Section 5 ng Article 2 RA 9165. Yun po. Ngayon, diyan sa Amerika, kung di ako nagkakamali, ay mayroong parusa na hindi bababa sa 20 years hanggang 40 years kapag itong pagkakasala na ito o yung krimen ito ay mayroong patay. Mayroong kumbaga sa yung paggamit nito o pag-distribute nito ay nauwi sa kamatayan ng sino man, maaring magkaroon ng liability kung sino man yung matatagpuan nag-commit ng krimen na yun. Ng parusang hindi bababa sa 20 taon hanggang sa life imprisonment. Bukod pa doon sa $1,000,000 na penalty. Ngayon, dito sa Pilipinas, talagang ganun din. Talagang yung talagang may pananagutan siya na maari siyang makulong ng parusang habang buhay. At hindi lang yun. Kasi kung sino man yung tao na mayroong responsibilidad, halimbawa siya yung mayroong tinatawag na constructive dominion dun sa lugar. Halimbawa, sinasabi sa hotel nangyari, sino ba yung registered occupant ng lugar na yon? Malaki yung pananagutan niya. Sapagkat kung dito sa Pilipinas, violation yan ng Section 6, Article 2 ng RA 9165. Ito yung maintenance ng drug den. Ang rito, ang parusa habang buhay. Habang buhay. At diyan, kung sino man yung mga nasa loob, ang nakikita natin ay nagkaroon ito ng conspiracy. Hindi naman po ito mangyayari ng walang sabwatang nangyari. Sapagkat kung ayaw ng isa, hindi makapangyayari yan. Hindi magaganap yan. May magsasabi ng, teka muna, bawal yan. Diba? At lalabas yung informasyon. Nangyari, tila nagkaroon ng conspiracy. Ito yung kung i-apply dito sa batas dito, nakapaloob ito doon sa Section 26 ng Article 2, RA 9165. Ito yung conspiracy na tinatawag. Halimbawa, violation of Section 5, Article 2 in relation to to Section 26, Article 2, 9165. Ganon yun. Sa US, meron din ganon. Meron din silang batas na ganyan. Kaya nga mabigat yung kinakaharap kung sino man itong yung mga involved dito. Siguro, JM, i-picture natin sa ating mga kababayan kung bakit natin pinag-uusapan itong mga possible na offense o penalties na pwedeng kaharapin ng mga taong nasa loob ng hotel. Kasi po, itong namatay na si Tantoco, kasama nga siya sa entourage ng office, ang First Lady, Liza Tanas. So, kitang-kita naman yan sa video, pictures. Ang dami niya kasama. May senators, cabinet secretaries, mga artista. Kasi pumunta sila dito nung, I think kung hindi ko nagkakamali, they came here like from March 3. Mahaba yung event na yun
doon sa Manila Film Festival. Ang dami talaga mga tao doon na nag-check-in sa hotel. So, ang titignan natin, kaya binabanggit po niya, ayan, pumasok na si Miss Cathy Binag, iakyat ko na siya, no? Sis, andyan ka lang, tuloy-tuloy lang aming discussion. You can butt in, you know, if you want to. So, anyway, kaya natin pinapaliwanag sa ating mga kababayan kasi hindi lang ito, hi sis, basta yan, binanat ko. Ayan na sis. So, tuloy ko lang sis, ano, na marami kasing involved dito. Ang question, paano nakapasok ang pulburon? Ito ba ay galing sa Pilipinas? Ito ba ay pinurchase nila dito sa Beverly Hills? Sino ang nagbigay sa kanila? Paano nakalusot sa hotel? Sino ang nakapangalan sa hotel? Gobyerno ba ng Pilipinas ang nagbayad ng hotel? Kung gobyerno ng Pilipinas, sino ang nakapangalan? Sino ang nag-check-in? Bakit inalaw niya na nagkaroon ng session doon sa ano na yon, sa kwarto na yon? Kaya tama ka, JM, bilang isang PIDEA agent, you are the best person, not only as a whistleblower, laban kay Bangag during the PIDEA leak, pero bilang isang PIDEA agent, ay makikita mo talaga na ang daming talagang conspiracy dito, ang daming mga maybe cover-up and everything. So, yeah, bago pala ikaw sumagot, sis, mag-intro ka muna sa ating mga kababayan. Hi, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Cathy Binag, na pilit sinisira pero Diyos ang naniningil at nagpatunay na nagsasabi tayo ng totoo. At saka gusto ko mag-apologize kay Agent Morales kasi for a while pinagdudahan ko siya kasi siniraan ka sa akin. So anyway, okay lang yun. Kasi running ako, di ba, Agent Morales? Wala yun, basta tayo, no, lahat kayo mahal ko, lahat kayo mahalaga sa akin, ano. Yun yung basta focus lang tayo. Ako naman ang isa dito sa pinakamaganda rito, panalo tayo sa pagkakaroon ito at vindicated, ano, itong si Binibining Maharlika, gawa ng una talaga, no. Una-una, ang reaction ko talaga rito, talagang nagalit ako dito kay Maharlika. Sabi ko, nung nilabas niya yung ano, no, sabi ko, ano ba naman itong kukulang na ito? Naalala ko talaga yun. Sabi ko, gano'n talaga. Pero hanggang sa, ma-realize ko talaga, no, at syempre nakita niyo naman din yung naging, naranasan ko talaga na panggigipit. At hindi lang naman ako, pati kayo, no, na nagigipit talaga nitong gobyerno na to. Pero ang isa sa kagandahan dito, no, sa kabila ng mga nangyayari, kasama yan lahat yan may mga obstacles, di ba? Lahat yan Pero ang maganda rito ay yung common denominator. Yung bang sinasabi, yung bang inilalabas, yung bang ibinubulgar, nagkaroon ba ng kasagutan? Nalantad ba talaga? Nagkaroon ba ng talagang basihan? Diba? Nagkaroon ng material evidence. Diba? Yun ang importante sa lahat. Hindi yung nagsalita lang gaya niya sa akin, no? Yung wisdom ko patungkol doon sa aking trabaho. Yung naging personal knowledge ni Cathy, yung mga information na nakarating kay Maharlika, lahat ito biglang nag-corroborate hanggang sa nagkaroon ng ng resulta mula doon sa sa coroner's office kung saan sila yung nag-leak ng mga pieces of evidence o specimen na isinabmit for toxicology examination. Ayun ang resulta ng pagkakadiskubre doon sa presence ng controlled substance na nakalagay doon sa Schedule 1 ng UN Convention ng narcotics. Yes. So, JM, no, balikan ko lang yung hanging question ko sa iyo kanina. Yun na nga, bilang isang PIDEA agent, so talagang hindi lang 'to nagtatapos na nalaman natin na okay, yung based sa toxicology test ay meron ngang positive siya sa pulburon. Then, alam mo, namatay siya through accident. Kaya nga, marami talagang madadamay dito. Kaya nga, based on your experience bilang isang PIDEA agent, pag mga ganitong klaseng, kung ihahalon tulad mo sa pangyayari sa Pilipinas,
ano-ano ang nakikita mo talagang o sino-sino, paano mo bilang yun nga, lingkod ng bayan, bilang PIDEA agent, paano nyo i-extract ito, pananagutin ang mga taong nasa likod nito? Unang-una, siyempre, no, ang trabaho kasi ng law enforcement, lalo na sa mga ganyan, pagdating sa crime scene, labo muna bago linaw. Ibig sabihin, lahat yan i-contain namin doon sa sa ilalim ng kapangyarihan ng batas. At isa-isa yan, lahat yan ipoprocess. I-evaluate namin kung ano yung extent ng kanilang participation. Hindi ko sasabihin innocent ka, nandun ka sa loob eh. Kapag nasa loob ka, ibig sabihin posible yung conspiracy. Hindi po pwede, lalo na sa isang hotel, sa isang enclosed area, imposibleng hindi alam ng mga kasama yung ginagawa ng ibang kasama. Lalo na yung mga ganitong uri ng mga pangyayari o aktibidad, hindi ginagawa lalo na iisang lugar lang kayo eh. Diba? Iisang lugar lang kayo. Kaya doon pa lang, makikita mo kung sino ang sino, kung sino yung mas makapangyarihan o dominant person o party. Diba? Kung halimbawa, ang nandun ay isang pinuno o mataas ang estado sa buhay, natural yung mas nakakababa sa kanya, mangingini. Pero kapag nakikita ng mas mababa sa kanya na promotor, nangunguna sa katarantaduhan, talagang yun ang gagawin. Diba? Kaya yung nangyaring paggamit dyan ng illegal na substance na tinutukoy sa Schedule 1 ng UN Convention, talagang ako'y naniniwala na walang alam itong si Lisa Marcos doon sa nangyaring pagkamatay ng isang tantoko. Yun po yun. So sinasabi mo ba na tama ba pagkarinig ko na naniniwala ka na walang kinalaman si Lisa Tanas? Hindi. Naniniwala ako na meron siya. Hindi ko pwedeng wala. Na wala siyang kinalaman. Kasi unang-una, siya yung pinaka-dominant person eh. Siya naging kita. Siya naging kita. Siya ang nagdala. Kaya kung titignan mo, kung sino man yung ituturing natin na yung maintainer o nagme-maintain ng drug bin, di ba? Alam nga naman yung janitor o yung mas mababa sa kanila. Alam mo naman yung PSG na kasama nila. Siyempre, lahat yan nasa impluwensya, no? Nasa ilalim na impluwensya kung sino man yung dominant person. Agree. Doon sa lugar na yun. Kasi si Scotty, Agent Morales, kitang-kita kasi yun sa media, may mga video footage na talagang magarami siya kasamang mga cabinet secretaries. So kaya nga nang ni-research natin na dito sa batas ng Amerika, pag mga ganitong pangyayari na yun na nga, may involved, may namatay. So pwede talaga madamay kung sino ngayon naka-check-in sa hotel. Talaga mayroong tinatawag na custody at control nitong place o drug, yung place, yung room. Saan yung crime scene? Yung crime scene, matatawag tama ba, agent? Ito yung tinukoy, malinaw na tinukoy doon sa 21 US Code, Section 856, subsection A, B, at saka C, no? Ito, kung babasahin natin, maintaining drug involved premises. A, unlawful acts, except as authorized by this subchapter, it shall be unlawful to 1. Knowingly open, lease, rent, use, or maintain any place, whether permanently or temporarily, for the purpose of manufacturing, distributing, or using any controlled substance. Number 2, manage or control any place, whether permanently or temporarily, either as an owner, lessee, agent, employee, occupant, or mortgagee, and knowingly and intentionally rent, lease,
profit from or make available for use with or without compensation the place for the purpose of unlawfully manufacturing, storing, distributing, or using a controlled substance. Ano yung criminal penalties? Any person who violates subsection A of this section shall be sentenced to a term of imprisonment of not more than 20 years or a fine or not more than $500,000 or both, or a fine of $2 million for a person other than an individual. May kapareho po ito na na krimen o kaso o batas sa Pilipinas. Ito po ay tinutukoy sa Section 6 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Maintenance of a den, dive, or resort. Yan. The penalty of life imprisonment to death. Wala nang parusang kamatayan yan. And a fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos shall be imposed upon any person or group of persons which shall maintain a den, dive, or resort where any dangerous drugs is used or sold in any form. Ngayon, paano kung merong namatay? Halimbawa, di ba? Yeah. Nandito, no? Kasi to add up, talagang mananagot kung talagang sino ang pumayag, sino ang nag-allow na makapasok yung white powdery substance sa loob ng kwarto, 'di ba? So talagang mananagot talaga dapat, kaya medyo matagal nga talaga yung investigation na hanggang ngayon open pa rin, ano? Ito tuloy natin. Should any dangerous drug be the proximate cause of the death of a person using the same in such den, dive, or resort, the penalty of death and a fine ranging from 1 million to 15 million pesos shall be imposed on the maintainer, owner, and or operator. Kumbaga sa ang batas naman natin sa US at saka dito sa Pilipinas, hindi naman halos naglalayo yan. Kaya nga diyan sa Amerika, ang natin dito meron din sila, halimbawa ang pulburon o yung Charlie, inaano siya, kinikilala na siya ay kabilang doon sa Schedule 1. Sabi nga, kapag first offense, not more than 20 years. Pero if death or serious bodily injury, not less than 20 years or more than life. Fine $1 million if an individual, pero kung grupo ang nag-commit, $5 million yung yung penalty. So, yun po yung Kaya talagang kinakabahan na bangag na administrasyon, no, sis? Kasi maraming nag-conspire dito. Hindi lang yung isang tao dito. Kasi nga, di ba, based dun sa mga ibang report na nakuha din ni Dean Chase na allegedly talagang may mga nakakalat na white powdery substance. At may, syempre, nag-session sila doon. So, hindi lang isang tao, dalawang tao. Kasi nung una kong itong nilabas, nung March 10, actually on the eve ba ng pagka-aresto kay Pangulong Duterte, na talaga namang etong pagkamatay nitong ni Tantoco ay dinelay nila ng 7 hours before ini-report, before ini-report sa LAPD. So talagang makikita mo na mayroong trying to tamper o to obstruct nila yung yung actual na nangyari.